Hallelujah. Amen. Patuloy po tayong nakatayo at ating pong awitan nating Diyos sa buhay sa gabing ito. Natin sama-sama na umawi sa ating Panginoon. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, purihin natin siya.
ang lahat ng purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, sa galak, yeah! Sumigaw, sa galak, yeah! Sumigaw! Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon! Sa iyo lahat ng papuri, O Diyos! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Patuloy ka namin aawitan, Panginoon, ng papuri at pagsamba, Panginoon, sa gabi nito, Lord God. Hallelujah, Jesus! Salamat, Panginoon, sa iyo pong pag-ibig, Lord God. Walang papantay sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord Jesus, sa pag-ibig ng sa buhay ko, lagi mong naan. Narito ay sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalahati
Diyos. Dakilain ang iyong pangalan sa gabi ito, Panginoon. Karapat-dapat po kayong itaas sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. Salamat po sa kalayaan na binigay mo po sa amin, Panginoon, sa gabi ito. Salamat po sa mga hininga, Panginoon, na binigay mo para ikaw ay purihin. Salamat po, Panginoon, dahil kami po, Panginoon, ay maitatas namin ang aming pong mga kamay. Kami po ay makakakanta, Panginoon Diyos, dahil sa iyong pong kabutihan sa aming pong buhay. Salamat po sa gabi ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na may gagawin po kayo sa aming pong kalagitnaan. Alam po namin, Panginoon, ang gabing ito, Panginoon, ay tinalaga mo po, Panginoon, para ikaw po ay maluwalhati sa iyong pong mga gawa. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Pinapaubayan po namin, Panginoon Diyos, ang gabing ito sa inyo. Ang pagkilos po na iyong pong banal na Espiritu. Ang mga mirakulo, Panginoon, na gagawin mo po sa gabing ito. At sa inyo po lahat ng papuri, lahat po ng pasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Hallelujah. Makakaupo po muna tayo sa gabi ito. Amen. Hallelujah. Sino po ang bago po ngayon lang po dumalo? Amen. Dito po ay nagbibigay po kami ng tsokolate sa mga bagay. Salamat po. At sa mga may kaarawan din po, nagbibigay po kami. Kaya kung kaarawan ninyo, itaas ninyo ang inyong pong kamay at mayroon po kayong tsokolate sa gabing ito. Amen. Yung mga bagong gising daw. Bagong ligo. Ay. Amen. So sa gabi ito, kung mapapansin nyo po ba na maraming pong blanco na upuan? So ano po ang gagawin po natin sa susunod na Filipino service? Alam niyo po ba na pag pumunta po kayo sa isang lugar, hindi lamang po puti ang makikita nyo, hindi lamang po mga ibang lahi, kundi makikita nyo sa bawat lugar, makakakita kayo ng Pilipino. So pagka ginawa po natin ang ating pong, anong tawag dito, yung ugali ng Pilipino na palabati, makakasama po natin sila sa Filipino service. Dahil every time na makita po natin ang Pilipinong yan, uy, punta ka naman sa Filipino service. Malaya ka kasi mga Pilipino po ang nandun. Kaya kalabitin mo po ang katabi mo sa gabing ito. Sabihin mo, sa susunod na Filipino service, may isasama ako. Amen. Kaya sa susunod po, sa August po, andito na po si Pastor Ruben sa August. So, tayo po ay dadami po dahil marami po tayo na mag-i-invite. So, kung ilan po tayo dito ngayon, mayroon po tayong isa or dalawa or tatlo na madadala. So, mapupuno po ang ating pong simbahan. Amen. So, yan po ay hindi po natin gagawin dahil gusto lang natin, kundi gagawin natin dahil mahal po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. At sa gabi ito, tayo po ay dadako sa ating pong pagkomunyon. Ito po ay parte din po ng ating pong pagsamba. Kaya tinatawagan ko po si Flowey para tayo po ay pangunahan. Purihin ang Diyos, dakila ang iyong ngalan, Panginoon.
Magandang gabi mga kapatid. Oh, mas maganda pa sa atin ang gabi. Okay. Okay, lumabas na ang pagkabisaya ko. Okay. Ulitin ko, magandang gabi mga kapatid. Okay. Tunay na napakahalaga na tayo'y magkakasama sa pagdiriwang ng pag-aalala sa banal na huling hapunan ni Jesus kasama ang kanyang mga disipulo. Dahil dito, sinabi din ng Diyos na gagawin ang banal na hapunan ng kanyang mga tagasunod sa pag-alala sa kanya hanggang sa muli niyang pagbalik. At ang Panginoong Jesus na mismo ang makasama natin sa hapunan na yon. Tunay na napakasaya, sigurado ang araw na yon sa ating mga anak ng Diyos. Sa gabing ito, ibabahagi ko sa inyo ang nakasulat sa 1 Juan 1 versikulo 7. Perfect. Okay. Basahin natin. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya, si Jesus, na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kapatid, ito ay pagpapaalala sa atin na bagaman hindi tayo perpekto, patuloy lang tayo na mamuhay ng tama sa araw-araw ng pamumuhay natin. Dahil si Jesus na ating sinusunod ay liwanag. At ang liwanag ng Diyos ay siyang magtuturo sa atin sa tamang landas. Ang tamang doktrina ng katotohanan na itinuro sa atin ni Jesus na siyang ating pinagkakaisahan ng ating pinaniniwalaan. At dahil sa tuloy-tuloy nating paglakad sa liwanag ng Diyos, ang dugo ni Kristo ay aktibong nililinis tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Bakit ko sinabi na aktibo tayong nililinis ng dugo ni Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan? Dahil mga kapatid, kung ituloy natin ang pagbasa sa kasunod na nakasulat sa versikulo 8, sinabi dito na, kung sinasabi natin na tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Agree? So, totoo talaga yan. Hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong kasalanan. Even God, sinabi niya na walang nakapasa sa isip natin. Okay? So, because God sees our heart, our mind. So, sinabi niya na dinadaya natin ang ating sarili at walang sa atin ang katotohanan. At yan ang katotohanan, mga kapatid. Ito ay sa kadahilanan na bilang tao ay hindi tayo perpekto. Kaya kailangan natin ang liwanag ng Diyos araw-araw. Pero mga kapatid, huwag din tayo mag-alala. Dahil napakabait ng Diyos Ama. Dahil nakatingin siya sa mga puso natin. At ang pinakamahalaga, na kahit na tayo ay hindi perpekto, tayo ay perpekto sa mata ng Diyos Ama. Dahil ang pagkamatuwid ni Kristo na ibigay niya sa atin ng kusa at si Jesus rin ay ating tinanggap sa ating mga puso, ay siya lamang din ang nakikita ng Diyos Ama sa atin. Si Jesucristo mismo ang nakatayo sa harap ng Diyos Ama para sa atin. At ituloy pa natin sa pagbasa sa nakasunod na nakasulat sa versikulo 9 ay sinabi din dito na, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sa mga katuwid, mga kapatid, isa itong paalaala na napakabanal at napakahalaga ng dugo ni Kristo na siyang patuloy na lumilinis sa ating mga kasalanan, aktibo, tapat at matuwid. Tulungan nawa tayo ng Espiritu Santo na Diyos na masuklian ang katapatan ni Kristo sa atin.
Tayo ay magsitayo at manalangin. Panginoong Hesus, taos puso kaming nagpapasalamat sa lahat ng ginawa ninyo para sa amin. Walang kabayaran ang sakripisyo at pagkamatay ninyo sa Kalbaryo para kami ay maligtas sa lahat ng aming mga kasalanan at maligtas sa kamatayan. Maraming salamat at ang muling pagkabuhay ninyo, Panginoong Hesus, at pag-akyat sa langit ay katagumpayan namin habang kami ay nandarito pa sa lupa. Ikaw lamang, Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. At walang makapunta sa Diyos Ama, kundi sa pamamagitan ninyo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Kainin natin ang tinapay. Ang juice na lang. Hello. Hello, sound. Meron na? Bigla ako nagkaroon ng anak, oh. Gwapong anak, ah. Yes. Handa na po ba kayong makinig sa salita ng Diyos? Amen. Ihanda po natin ang ating mga puso sa mensaheng ipagkakalob ng Panginoon sa atin ngayong gabi. Sabi po nila, mahirap daw po magtagalog ng diretsyo. Ang ganda ng paghahanda ni Chloe, ah. Talagang versikulo, talata, ah. Okay. Kapitulo pa. Okay. So, ngayong gabi po ay ibabahagi ko ang talata sa Kabanata 10, talatang 46. Apat. Mahirap magtagalog. I-Inglesin ko po muna kasi para for the sake ng mga Kiwi na nandito, yung mga asaba namin, para makuha po nila kung ano po ang pag-aaralan natin ngayong gabi. Mark 10:46 to 52. Babasahin ko po muna sa wikang Ingles at mamaya po ay sa Tagalog na po tayo mag-uumpisa. Then they came to Jericho as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, son of David, have mercy on me." Many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called to the blind man, "Cheer up, on your feet, he's calling you." Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. The blind man said, "Rabbi, I want to see." "Go," Jesus said, "your faith has healed you." Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito sa pagkabasa po namin ng iyong buhay at banal na salita. Dalangin ko ang iyong banal na Espiritu Santo. Ang siya pong manguna sa amin sa gabing ito, Father God. Lalo na, Panginoon, kung wala ka, wala akong magagawa. Ikaw po ang maglagay ng salita sa aking mga labi, Panginoon. Tanging salita mo lamang at fresh revelation from you, Panginoon, ang aking pong matanggap na siya pong ibabahagi po sa bawat isa pong naririto ngayong gabi. Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng makikinig at tatanggap sa iyong salita. Salamat po, sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alam na po natin na si Bartimeo ang ating topic ngayong gabi.
The Healing of Blind Bartimaeus. Sino nga po ba itong si Bartimeo? Kilala niyo po ba? Sino po ang nakakakilala kay Bartimeo? Yung mga nagbabasa ng Bible. Ha? Kapitbahay mo? Galing naman, kapitbahay. Praise the Lord. Kapitbahay mo pala. So alam mo kung ilang taon siya kung nabulag. Okay. Si Bartimeo sabi, basahin po natin sa Tagalog ulit para po maintindihan ng lahat. Dumating si Jesus sa Jericho, nang paalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. May nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya si Bartimeo na anak ni Timeos. Okay, verse 47. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Actually, hindi po ganun kalakas yung boses ko. Pero kung marinig po natin na actual si Bartimeo, from the top of his voice, sobrang lakas ng kanyang pagkasigaw. Mamaya ko po ipapaliwanag kung bakit. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito at tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka, ipinatatawag ka ni Jesus, sabi nila. Excited na yung mga tao. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Tandaan po natin yung salitang makakitang muli. Verse 52. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Amen. Sobrang si Bartimeo po, parang paano nga ba niya nalaman na nandun ang Panginoong Jesus? Na dumaraan ang Panginoon, bulag siya. Amen. At paano po siya nagkaroon ng eagerness o nung tinatawag na yung pagmimithi na gusto niyang marinig siya ng Panginoong Jesus. Gaano ba niya kakilala si Jesus? Meron na po bang nagbahagi sa kanya? Dahil siya po ay laging nandun sa daanan, kumbaga kung i-illustrate po natin yung daanan ng Jericho na kung saan marami pong tao ang dumaraan, nandoon po ang lahat ng uri ng may kapansanan, na mga may lumpo, may bulag, kung ano-ano pang mga kapansanan meron doon na mga namamalimos. Kasi yung kanilang source of income. So, si Bartimaeus, bulag siya, wala siyang kakayanang makasunod. Wala siyang kakayanan na puntahan kung nasaan ang Panginoon. Kasi paano siya pupunta? Namamalimos nga siya. Kasi yun lang ang source of income niya nung panahon na yon. Dahil ang mga bulag, ang mga may kapansanan nung mga panahon na yon, kumbaga sila yung tinatawag na outcast. Dan, kumbaga, iyan lang ang lugar mo. Magantay ka kung kailan ka mabibigyan ng limos. Tandaan po natin si Pedro, nung meron siyang nadaanang hindi makalakad, ang sabi niya, ginto at pilak, wala ako. Pero ang maibibigay ko lang ay ito. Sa pangalan ng aking Panginoong Jesus, ikaw ay tumayo at lumakad. So, yun ang ibinigay ni Pedro doon sa lumpo na yon. So, itong si Bartimeo, paano siya naka-acquire ng tinatawag na pananampalataya sa Panginoon? Marami po kasing marites. Ayan. May pakinabang din ng marites, ano? So, si Bartimeo bulag, pero nakikimarites siya. Kumbaga, naririnig niya ang patungkol sa pagpapagaling ng Panginoon. Kasi marami ng pinagaling ang Panginoon, di ba? So, naririnig niya, so sa kanyang puso, nadidevelop na kilalanin niya, sino ba tong Jesus na to? Ano ba ang magagawa niya para sa akin? So sa pamagitan ng kanyang pakikimarites, siya po ay nakakilala sa Panginoon. So kumbaga, sa pagiging chismoso niya, lagi siya nagtatanong,
nabalitaan ko may gantong ginawa si Jesus. Ano ba yung mga ginawa niya? Kumbaga, ibalita niyo naman sa akin para makilala ko rin siya. So, gano'n ang ginawa ni Bartimeus. Kasi kung ikaw ay isang bulag lang, nag-aantay ka lang ng limos, paano mo makikilalang merong Diyos na nagpapagaling? So si Bartimeo, ganun ang ginawa niya. Ito po ay aking sariling pagsusuri lang. Kumbaga, ini-imagine ko ano ang ginawa ni Bartimeus. Paano na-develop ang faith niya sa Panginoon. Paano siya nagtiwala na itong Jesus na narinig niyang daraan, parang bulag siya, wala siyang kakayanang makalapit. Wala siyang kakayanang malaman kung nasaan. So nung narinig niya sa mga tao na, ayan na, parating na ang si Jesus, daraan na. So anong ginawa ni Bartimeo? Siya ay sumigaw ng sumigaw. Actually, si Bartimeo, hindi lang naman siya yung pinagaling Dalawa silang bulag, magkatabi. So itong bulag na katabi niya, siniran din niya. Imagine niyo, hindi pa nga niya, kumbaga hindi pa niya natatanggap yung gusto niya mangyari sa buhay niya, pero nagbahagi na agad siya na sinabi niya doon sa bulag na katabi niya siguro, ito ay aking sarili, hindi naman talaga nasulat na ganon, pero ito yung aking na-imagine na parang sinabihan niya yung bulag na katabi niya, daraan dito si Jesus. Pagtulungan nating dalawang sumigaw. Tawagin natin ang pansin niya para mapansin niya tayo at tayo ay mapagaling. So siguro itong isang bulag na to, na-encourage na rin siya na kumbaga, ito na yung last hope natin. Kung hindi tayo sisigaw, kung hindi natin gagamitin yung ating mga boses, hindi tayo mapapansin. So, silang dalawa ang parehas na sumigaw. Pero sa aklat ni Marcos, si Bartimeus lang ang binanggit. Pero sa Matthew 20 at saka sa Luke 18, dalawang bulag. Sabi doon, dalawang bulag ang pinagaling. Pero dito, bakit si Bartimeus lang ang binanggit ni Marcos? Kasi si Bartimeus siguro yung talagang merong eager na gusto niyang gumaling, idinami niya yung isa pang bulag na katabi niya. So, may soul winning kagad, di ba? Ganon. So yung kagalingan na yon, doon tayo sa unang slide, persistent, bold faith. Sabi dito, matatag na pananampalatayang di patitinag. So, kahit pinatatahimik siya ng mga tao, lalo pang nilakasan ni Bartimeo ang kanyang pagsigaw. Ito ay nagtuturo sa atin na huwag hayaan ang mga sitwasyon, hadlang o opinyon ng iba na maging dahilan upang hindi natin idulog ang ating pangangailangan sa Diyos. So, si Bartimeo, ni-recognize niya na si Jesus ang Messiah. Kumbaga, nag-focus siya na siya ay, si Jesus ay mahabagin. Kaya sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. So, have mercy on us. Kasi dalawa sila, di ba? So, yung kanilang persistent, bold faith, yung pananampalataya nila, kumbaga, hindi pa nila natatanggap, pero dahil sa nabalitaan nila kung sino si Jesus, nagkaroon sila ng pananampalataya. Gatuldok pa lang yung pananampalataya. Hindi ko nga alam kung gatuldok o das lang Pero meron silang pananampalataya na kayang silang pagalingin ng ating Panginoon. So, ganon katindi ang kanilang pananampalataya. Hindi sila nagpatinag sa mga tao. Manahimik nga kayong dalawang bulag dyan. Huwag niyong gambalain ang Panginoon. Siguro parang ganon. Kumbaga kasi tandaan natin nung panahon na yon, kapag ikaw ay may kapansanan, ikaw ay isang outcast. Outcast ka. Kumbaga parang sino ka ba sa lipunan? Ganyan. So, dahil sa kanilang yung pananampalatayang hindi napapatinag, hindi sila nagpatalo sa mga taong sumusuway sa kanila. Okay. Ngayon yung pangalawa. So, sabi rito, throwing off hindrances. Iwaksi, tanggalin o itapon ang anumang mga balakid at pabigat. Amen. So hindi yung sabi rito yung balabal na yon, sabi rito
nang tawagin siya ni Jesus, itinapon ni Bartimeo ang kanyang balabal, ang kanyang pinakamahalagang ari-arian at pangangailangan bilang pulubi. At patakbong lumapit ito, lumapit siya sa Panginoon, di ba? Ito ay isang aral tungkol sa pag-iiwan ng ating mga sariling seguridad upang tugunan ang tawag ng Diyos. So sa paglapit sa Panginoon, meron tayong kailangang iwaksi, tanggalin, o itapon yung mga balakid sa buhay natin para hindi tayo magpatuloy sa Panginoon. Di ba? Titignan natin sa mga churches, napupuno po ba ang mga upuan? Hindi. Di po ba? Bakit? Kasi ang maraming balakid sa mga tao, ay hindi ako magsisimba ngayon, naiintindihan ako ng Diyos kasi kailangan kong pumasok. Ay hindi ako magsisimba ngayon kasi pagod ako. So ang daming balakid. Kumbaga, paano tayo makakalapit sa Diyos pag lagi nating uunahin yung sarili natin? Paano natin makukuha ang pagpapala ng Diyos kung tayo ay laging nandoon sa ating comfort zone? So ang comfort zone ni Bartimeo ay yung daanan sa Jericho. Kasi doon sila laging nakaupo, nakasuot ng balabal. Yung balabal na tinanggal na yon, yun yung palatandaan na sila ay pulubi, na sila ay bulag, na sila ay kailangan lang abutan. Tapos, dahil bulag sila, yung balabal na yun, yun yung nakalatag sa kanilang harapan na bawat merong ibibigay na denaryo o whatever na pera sa kanila, yun yung kanilang ginagamit upang kuhaanin. Kasi alam ba nila kung nasaan? So pag nalikom na nila yon sa pamagitan ng kanilang balabal, na kukuha nila lahat. So yung paghahagis na yun, sinabi, yung pinakamahalagang ari-arian niya. Pero hindi niya ito pinanghinayangan na mawala o saan man mapunta. So yun, dahil bakit? Dahil gusto niya na lumapit sa Panginoon, sabi niya, hindi ko na kailangan to, napansin na ako ni Jesus. Di ba? Napansin na ako, bakit kailangan ko pa itong bitbitin? Kasi pag ikaw ay lumapit sa Panginoon at dala-dala mo ang lahat ng kabigatan, dala-dala mo ang mga problema mo, dala mo, kumbaga, kung wala kang tatanggalin sa paglapit mo sa Panginoon, yun ang magiging hadlang upang hindi ka makapagpatuloy sa Diyos. Amen. So yun, pangatlo, radical discipleship. Radikal na pagtalikod sa sarili, pagtatatwa sa mga sariling kagustuhan upang unahin, sundin ang kalooban ng Diyos. Radikal na pagiging alagad o lubos na pagsunod kay Kristo, lubos na pagsuko. So merong tinatawag na, kumbaga, isinuko na agad niya ang sarili niya, ibinilang niya agad niya ang sarili niya upang maging disipulo ng Panginoon. Kaya nga sabi rito, nang ibalik ni Jesus ang kanyang paningin, hindi lamang simpleng nagbalik si Bartimeo sa kanyang dating buhay. Agad niyang sinundan si Jesus sa daan na nagpapakita na ang pinakasukdulang layunin ng pananampalataya ay isang nababagong buhay ng aktibong pagsunod at pagiging alagad. Amen. So, kailangan po natin ng tinatawag na radical discipleship. Yung talagang susunod tayo sa Panginoon. Kasi pag tayo sumunod sa Panginoon, ibig sabihin, pag isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, ibig sabihin, follower of Jesus ka na eh. Ngayon, kung hindi ka magiging radikal sa pagsusuko mo ng buhay mo sa Panginoon, pag hindi mo aalisin yung mga sarili mong kagustuhan sa buhay mo, ibig sabihin, hindi ka pa tagasunod ni Kristo. Bakit? Ang tagasunod ni Kristo, ang sinusunod si Jesus, hindi ang sarili. Amen? So, yun po. Okay. Papaiksiin po natin, ha? Specific prayer. Sabi dito, tinanong siya ni Jesus, anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Nagbigay si Bartimeo ng tiyak at direktang sagot. Rabbi, gusto kong makakita.
Ipinapakita nito ang katapatan at kahinaan sa pagdulot ng ating pinakamalalim na pangangailangan sa Diyos. So si Bartimeo, nung tinanong siya, ano ang gusto mo? Tandaan po natin, nung napansin si Bartimeo ng ating Panginoon, alam naman niya kung ano ang gusto ni Bartimeo. Kasi bulag nga yung tumawag, di po ba? So alam niya, ang hihingi nito, gusto niya makakita. Pero nagtanong pa rin ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? Parang sa atin, pag lumalapit tayo sa Panginoon, meron tayong hinihingi. Pero minsan hindi tayo nagiging specific. Kumbaga parang may hinihingi mo ganito, biglang mababago sa susunod na paglapit mo sa Panginoon, iba na yung hinihingi mo. So maging specific po tayo sa mga hinihingi po natin sa Diyos. Yung talagang kailangan. At ang Panginoon alam niya na hindi lamang basta paningin. Kasi sabi doon sa talatang binasa natin sa verse 50, gusto kong makakitang muli. So ang ibig sabihin, si Bartimeo, hindi siya ipinanganak na bulag. Siya ay nabulag lang, hindi ko alam kung ilang taon. Nire-research ko pero wala akong ma-research. Hindi ko alam kung ilang taon nung nabulag si Bartimeo, pero matagal din siyang naging bulag. At si Bartimeo ay kabilang dun sa tinatawag na prominenteng pamilya. Kasi sabi nga, anak ni Timeo. Sino ba si Timeos? Si Timeos ay isang honored person o kinikilala sa lipunan. Pero nung panahong nabulag si Bartimeo, siya po ay umalis. Hindi naman siya pinaalis, pero dahil nga wala siyang kakayanang gawin dahil sa naging bulag siya, mas pinili niyang mamalimos. Kaya kilala din si Bartimeo ng mga tao. Kaya nga sabi doon, anak ni Timeos. So kilala siya. At bakit siya lang ang nabanggit? Kasi nga kilala siya. Pero yung kasama niyang na disciple niya na nakakita din, ay hindi kilala ng mga tao, kaya siya lang ang binanggit sa Bible na ang kagalingan ng bulag na si Bartimeo. So yon. So si Bartimeo, specific niyang sinabi, Jesus, gusto ko pong makakita. Imagine mo, nung lumapit siya sa Panginoon, kasama pa niya yung isang bulag, kaya silang dalawa sabay na pinagaling at silang dalawa ay sabay na sumunod sa Panginoon. Saan ka nakakita bago palang lumapit sa Panginoon, meron na agad na disciple. So pwede din natin gawin yon, di po ba? So maging specific tayo. Kung ikaw ay meron kang iniimbitahan na dumalo sa gawain, kumbaga mag-share tayo. Si Bartimeo, kahit nabulag siya, nagawa niyang ibahagi. Kumbaga, wala pang nag-aalaga sa kanya, naririnig pa lamang niya. Bakit? Kasi faith comes from hearing and hearing the Word of God. So sa pamamagitan ng kanyang mga naririnig, na-develop yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, na alam niya na itong si Jesus na to ang ipinangakong Messiah na siyang tutulong at mag-aahon sa kanila mula sa kahirapan, ang magbabago sa kanilang buhay. So ganon, katindi yung naging pananampalataya ni Bartimeo. Kaya yung mga kaibigan natin na hindi pa kumikilala sa Panginoon, magbigay lang tayo ng ating mga testimony sa kanila. Natatandaan niyo kung sinabi nung nakaraan, nung kailan ba ako nagturo sa church ng morning service, na yung the power of our testimony. Kapag tayo ay patuloy na nagbabahagi ng mga testimonya natin sa mga tao, sila po ay magkakaroon ng pag-asa na meron palang Diyos na pwedeng bumago ng kanilang buhay. Kapag ibinabahagi po natin sa kanila kung paano tayo pinagpala ng Diyos, kung paano tayo iniligtas ng Diyos, kung paano tayo kinonfort ng Diyos, kung paano tayo nagiging masaya sa buhay natin, kung paano tayo laging batang tignan dahil meron tayong inspirasyon ng ating Panginoon. Amen. Kasi sasabihin nila, ano sikreto mo? Ba't hindi kaya matandang tignan? Kasi meron akong Jesus sa buhay ko. Amen. So yun. So ganun po, ano po natin, ibahagi po natin ang ating mga patotoo sa kanila. Gayahin po natin si Bartimeo na bulag, pero nakapag-disciple ng kapwa niya bulag na nakakita at pareho silang
sumunod sa Panginoon. Kasi yung sinasabi sa binasa natin, di ba? After nilang pinagaling, sila po ay sumunod sa Panginoon. Hindi sila yung sumunod dahil sa tinapay na ipinakain sa 50,000 katao. Di ba? Natatandaan ko yung senior ni Kela nung communion. Hindi sila lumalapit sa Panginoon dahil sa gusto nilang kumilala. Lumalapit sila dahil sa tinapay. The feeding of the 5,000. Most of them, they followed Jesus because of the food. Amen. Lastly, seeing beyond physical sight. Ang tagpong ito ay kadalasang binibigyang kahulugan bilang paghahambing sa espiritual na kaliwanagan ni Bartimeo at sa espiritual na pagkabulag ng mga taong nasa paligid niya. Kabilang ang sariling mga alagad ni Jesus, nakakatapos lamang magtalo kung sino ang pinakadakila. Kasi before verse 46, nung habang sila paalis bago sila umalis ng Jericho, nagtatalo sa kanila yung mga disipulo kung sino yung pinakadakila. Kung sino yung uupo sa kanan, kung sino yung uupo sa kaliwa ng Panginoon. So dito, pinapakita rin dito ang tinatawag na yung ating spiritual blindness. Kung lalapit tayo sa Panginoon, tandaan natin, minsan kasi yung ating mga spiritual na mata may katarak. Kailangan natin, kaya malabo nating makita yung mga ipinapagawa ng Panginoon. Ilapit po natin yan sa Panginoon. I-laser ng kapangyarihan ng Diyos yan. Di ba? Wala namang imposible sa Panginoon. Bakit nga ba hindi natin makita ng klaro? O hindi natin makita yung vision na gustong ipagawa ng Panginoon sa atin? Dahil ang ating mga mata ay meron tinatawag na spiritual blindness. Kailangan nating makakita. Katulad ni Bartimeo, hindi lamang ang kanyang pisikal na mata ang binuksan ng Diyos, kundi maging ang kanyang spiritual na mga mata ay binuksan ng Diyos, kaya siya po ay nagpatuloy na sumunod sa ating Panginoon. So, ganun lang po kaiksi ang mensaheng gabi, 30 minutes exacto. Yes! Okay. Tinimingan ko po yung sarili ko. Ayoko po mag-over, kaya po So, baka mag-overnight po tayo rito, hindi po tayo matapos. Sino nga ba si Bartimeo? Di po ba? So, sana po yung mensahe ngayong gabi, napulutan po natin ng aral. No, maging persistent po tayo. Tanggalin po natin yung mga hadlang. Maging totoong disipulo tayo ng Panginoon. Kasi hindi naman po lahat tandaan nyo, hindi lahat ng nasa simbahan talagang sumusunod sa Panginoon. Nasa simbahan lang kasi nahihiya sa kaibigan na nag-invite, gusto lang naiinip lang sa bahay, ganyan. Gusto ng gusto ng sopas. O yun. May sopas ba? So yun. So yun po. Tandaan po natin yan Persistent faith. Tanggalin ang mga hadlang. Maging radical po tayo sa sunod sa Panginoon. Be specific. At yung ating spiritual blindness, ipag-pray po natin yan. Na yan po ay tanggalin ng Panginoon sa buhay po natin. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless you all. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo sa gabing ito. Minsan po tayo po ay naging isang si Bartimeo. At binuksan po ng Panginoon ang ating pong mga espiritual na mata. At tayo po ay nakakilala sa ating pong Panginoon. At sa pagkakataong ito, sa gabing ito, ayon sa mensahe, si Bartimeos ay tinanggal niya ang kanyang balabal at lumapit siya kay Jesus. Sa gabing ito, kung tayo ay tunay na lumapit sa ating Panginoon at mayroon po tayong mga dala-dala pang balabal sa ating mga katawan, para tuluyan po tayong makalapit sa Panginoon. Dahil ang Panginoon nakahanda siya. Tatanungin niya tayo, ano ang iyong kailangan, kapatid? Ano ang iyong kailangan, anak ko? Sa gabing ito.
Bakit hindi natin ialay ang ating balabal sa Panginoon? Dahil siya ang Diyos na nagpapagaling, siya ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Siya ang Diyos na nakakaalam ng ating pangangailangan. Kaya sa gabing ito, bakit hindi natin banggitin sa ating panalangin na Panginoon, binuksan mo ang aking mata at nakita ko ang iyong kabutihan. Binigyan mo ako ng karapatan na makasama sa iyong kalangitan dahil binigyan mo ako, ang aking pangalan ay sinulat mo sa aklat ng buhay. Kaya sa gabing ito, kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong puso, bukas pa ang kalangitan para ikaw ay tanggapin. Kaya sa gabing ito, gaya ng sinabi ni Pastor Larry kaninang umaga, na ang impyerno ay totoo at hindi ito sabi-sabi lamang. Totoo ang impyerno at totoo ang langit. At kung gusto mo makapiling ang Diyos sa kalangitan sa gabing ito at hindi mo pa tinatanggap ang Diyos sa iyong puso, bakit hindi mo gawin? Dahil hindi po promise ang bukas. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas sa iyo. Bakit hindi mo gawing tanggapin si Jesus sa iyong puso sa gabing ito? Kaya kapatid, kung ikaw ay hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong buhay, pwede kang sumunod sa panalangin ito. Panginoong Diyos, kinikilala ko na ako isang makasalanan. At sa gabing ito, binubuksan ko ang aking puso para ikaw ay pumasok sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang Jesus ng aking kaligtasan. Patawarin mo po ako, Panginoon, at tulungan mo po ako na sa aking buhay na ito ay magbibigyan ko ng papurihan ang iyong pangalan. At sa gabing ito, Panginoon, dalangin ko na isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Nais ko pong makapiling po kayo. Nais ko pong makakita, Panginoon. Nais kong maranasan at maramdaman ang kabutihan mo po sa aking pong buhay. Kaya Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa pinangako mo po. Salamat po sa krus ng Kalbaryo na si Jesus ay namatay at kami po ay nagkaroon po ng buhay na walang hanggan. Pinupuri kita, Panginoon, sa gabing ito. Niluluwalhati kita sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo dahil alam po namin na ang aming pong pangalan ay nakasulat na po sa aklat ng buhay. Salamat po at sa takbuhin ito na aming pong gagawin bilang isang Kristiyano. Turuan mo po kami, Panginoon, na lahat po ng gagawin po namin, O Diyos, ay nakakapigay, Panginoon, ng lugod sa inyong pong pangalan. Na lahat po ng gagawin po namin, Panginoon, ay mapapapurihan po kayo, Panginoon. At sa aming pong pagtakbo, Panginoong Diyos, kung anuman, Panginoon, ang balakid na ito, Panginoon, para sa aming pagtakbo, O Diyos, tulungan mo po kami na ito po ay aming pong matanggal, Panginoon Diyos. Tulungan po kami na kami po'y mananampalataya, Panginoon, na magmula ngayon, Panginoon Diyos, sa pagtanggap po namin sa inyo, Panginoon Diyos, kami po ay mamumuhay, Panginoon, ng marangal sa inyo pong harapan, Panginoon. Purihin po kayo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan ko po ang mga music team. Amen.
Salamat, Panginoon. Patuloy po nating awitin ang ating Diyos. Hallelujah. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. At magkakamay, itaas at ikuan, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. You want to say something? Hello? Father, thank you for tonight. Father, bless everyone that's here tonight. Bless their going out and their coming in. Bless their